Boss, ba't di na lang AM5 yung nirecommend mo for 70,000 budget sa 2025? Well, depende pa rin yan sa paggagamitan. And also, depende sa CPU and GPU na pipiliin mo. So, no matter what, AM4 or AM5, depende pa rin sa budget ng user. Pero gusto mo ng AM5, ito yung build na marerecommend ko sa'yo. So, umpisahan ko for a CPU. For a Ryzen 5 7600, meron tong 6 cores and 12 threads. So, malakas na yan for pang gaming and content creation. So, for the motherboard, pwede kang gumamit ng Gigabyte B650M, Aorus Elite AX. DDR5 support and Wi-Fi na rin to. Okay, so for the GPU, I can recommend again the RTX 5060 Ti Zotac. So, kayang-kaya yung mga ultra ng 1080p. Stable din siya for 1440p gaming. Pang streaming ready na rin siya, no? And for the memory, go with 32GB, 6000 MHz. Ito na yung sweet spot for the 2025 or AM5 build natin, no? So, wag na natin tipidin for the memory. For the storage, meron tayong 1TB na NVMe Gen 4 SSD. So, ito yung ginagamit na natin ngayon, no? For operating system, dito mo i-install and so on, so on. For the PSU, just go with 650 to 750 watts. Bronze or gold, depende, or fully modular. So, but always choose the reliable and branded na PSU. Huwag na wag mong titipid ang PSU mo pagdating sa mga ganitong build. For the case, again, Deepcool CH160 Plus, meron tayo available niyan. So, compact to for and kasya rin for the GPU. Ang mga full-size GPU, kasya rin. Tulad ng mga 240mm AIO, pwede rin dito. And for sa ganitong chipset, for the cooler, pwede mong ma-avail dito sa PC mo. AK400 and AK620. Sapat na for Ryzen 7600. So, ang total nito is 70,000 all-in. So, hindi ko na na-compute. Depende na lang sa shop na pagbibilan nyo. So, AM5 platform, future-proof, and again, balanced build to for 2020. So, kung ikaw may 70,000 budget ka pa, so ano bang gagawin mo? So, AM4 build or AM5? Depende sa paggagamitan ng user, kung content creator ka, or pure gaming. So, doon na lang magkakatalo. And of course, dun sa budget mo. So, again, sana may natutunan kayo and see you on the next video.